Magandang hapon po muli. Never say never. So, yeah. Patuloy lang po tayo. Yung mga ginagawa po natin, as long as hindi naman po tayo nakakasakit ng ating kapwa, tayo ay naglilibang lang. Napaka harmless naman ang ating libangan, ano? Minsan nagiging harmful lang ito kasi especially pag hinahaluan ng sugal, hinahaluan na ng mga bisyo ang ating libangan. Doon lang nagiging sa totoo lang, real talk, doon lang nagiging mapanakit o negatibo yung sport natin. Pero kung ini-enjoy lang natin ang ating sport, hindi natin kakapulutan ng negatibo yung ating pag-iibon. Masarap mag-ibon eh. So yan, kaya patuloy lang tayo. Ngayon, kita ko sa inyo itong aking isang young bird. Yan, ito po isang Keb Marati J2B line. Ang ating idol na si John Bautista. And yung sa father side naman niya, yung Keb Marati PBM naman ni Idol Astroboy Kayabyab. So ito po, lumabas grizzle tulad ng kanyang tatay. And naka oval ring ng alpha. Opo, alpha ipapalaro po natin, ipapalipad natin sa mga tropa sa Pangasinan. Kung sino man yung maswerteng tropa na maglilipad ng ibon na to, malalaman po natin later on pag nakaabot na po ng derby yung ating mga ibon. So lang po tayo, silent lang muna, basta laro lang ng laro. Hindi na kailangan na i-detalye pa yan, basta enjoy lang, enjoy. Kayo rin mga kalapatids, enjoy lang. Ayan, so dito naman tayo sa ating natatangi na pares, ang laki-laki ng kanilang breeding pen. Solo nila yung isang good for 20 na loft. 20 heads na loft, silang dalawa lang. Wala na tayong may lagay na ibon dito, kaya ito na ginawa natin na breeder cage nila o breeder loft nila. Ayan. Pinagsama natin ang dalawang OLR line. So ito pong hen na nakikita nyo, ito po ay Mustang Sally line. Galing po kay Engineer Eric S. Maniago. Ayan. Ito po ay nagproduce po ng anak sa ASM OLR. Yung nag-iisang anak niya doon, nakaabot po ng third lap. Unfortunately, hindi po siya umabot ng last lap. Pero okay lamang po yun. At least nag-improve po yung ating unang sali sa ASM. Yung unang sali natin doon, bago po mag-derby, nawala po ang ibon eh. Bago mag-first lap derby, nawala pa mga ibon ko doon. Kalawang pagsali ko, umabot po ako ng third lap ng derby. Kasi ang laking improvement po nun. Ito naman pong anak ng aking maingay na ito, si King Philip. Nakaabot po ng first lap ang anak nito. So hindi po tayo give up, walang give up, walang susuko, ika nga. So subok lang ng subok, try lang ng try. Yan, so dito naman po tayo sa ating abang breederan. Yan, pakilala ko sa inyo, kilala nyo na to. Ito po si Magnus Melgalotera cross Jaime Lim na crack 52. Wow! Ayan, so ito pong ibon na to, masusubukan natin ngayon. Masusubukan natin kung gaano kahusay nga talaga ang mga crack 52. At ipinaris ko po siya kay Flojo. So yan, pinagparis po natin itong dalawang magagandang ibon na ito. Si Flojo po tested po na isang matuli na ibon dahil lahi po ng mga matutuli na ibon ni Sir Willie Ang. Galing po ito ayon kay Sir Willie Ang sa mga lahi ng ibon ni Boss Vicente Ngo. Ayan, so tingnan po natin kung uubra yung pairing na ito. Try lang ng try, subok lang ng subok. Yan, dito na po sa itaas ang only breed natin na crack 52 Melgalotera.
at saka po si Hall 38. Only breed, walang naiiwan na ano to. Walang naiiwan na anak. Pero pa isa-isa na lang po lagi pag naglalabas. Kasi may edad na rin yung kak. Nasa 10 taon na rin po halos ang kanyang edad. Bata-bata lang yung inay, nasa 8 taon. So yan po. Hindi pa rin natin kinakalas kasi mas mahirap daw kalasin ang isang matandang breeder. Baka dun siya mag-stop. So sige lang, habang nagbibigay siya ng anak. So ito, mapupunta na naman sa isang tropa. O, isang tropa natin na tagwa na Nueva Vizcaya. Shout out Sir Ryan. Ito na po yung magiging YB ninyo. Ayan po. Ayan. Ito po ang pinaka-antay ko din na mapisa, ang aking Lucky Sire at ang aking pinakamamahal na si Gamora. Tingnan po natin. Ayoko nang magsalita, cross the finger na lang, sabi nga. Abangan natin ang susunod na kabanata. Ayan, nakikita nyo po si Beauty. Wag nyo na pong pasinin ang leg, talagang ganyan. Pero si Beauty po, despite po ng ganyan ang itsura niya, naniniwala po ako na magpuproduce po siya ng isang magandang inakay. Umaring isang kampiyon na inakay. At ipapares ko po si Beauty sa akin pong Sayon, no? Sayon line ko, ayun. Hindi ko na po papasukin para hindi sila magulo. Ayan. Ang kwento naman po ng Sayon na ito pa po yung Sayon line ni Bro Armand Carino. Si Bro Armand lang naman yung tumalo sa amin lahat noon sa kauna-una na SDR race ng La Union. Combined race po yun, lahat ng clubs. Young Bird Champion po yung lola ng ibon na ito. So nakakatuwa, no? Kasi nakakuha ako ng line, nakakuha ako ng apo. So natuwa din ako kasi nga siya at saka po itong si Beauty ay meron pong parehas na linyada o parehas na dugo. Parehas po silang may dugong Sayon. So si Beauty po, first overall champion yan. Despite yung kanyang physical deformity ngayon o disability. At yung nasa taas naman po na puti lahi po ng first overall champion. So tingnan po natin yung kapalaran nila. Ay, pretty. Wow. Gwapong-gwapo. Ayan po, pretty, gwapong-gwapo. Kung may pelikula tong dalawang kalapati na to, Ang Muling Pagtatagpo. Yun ang titulo ng kanilang pelikula. Ang Muling Pagtatagpo. Sige mga kakwento, mga kalapatids, ikwento ko sa inyo ang history ng dalawang kalapati na ito. Sige, makinig kayong maigi. Ayan. Ang kalapati pong ito, na-feature ka nito nung last na vlog ko, yung mga hen na mga breeders ko, pinakita ko siya. Ang kalapati po natin na to, galing po sa isang tropa sa Manila, si Bro Christian Crispo. Nakuha po sa kanyang ibon na to, mga taong, kundi ako nagkakamali, bago nag-pandemic. Ayan. So nagstay sa loob ko to ng mga siguro mga 2 taon mahigit. Nagamit ko po siya kundi ako nagkakamali, 2 lang nakuha ko sa kanya Background po ng ibon, ang linya po ng ibon na to, ito po yung mga Tomiso. Tomiso na stitch. Meron pong Vandenbroek. Alam ko may Basra din Di ko lang alam kung yung Basra stitch o Vandenbroek. Pero ang ibon po na to, later on, hinahanap po ito ni Bro Christian. Hinahanap niya kasi yung kapatid po nito, yung half sibling po nito, nag-champion po kay Sir Manigo. Nag-produce po kay Sir Manigo ng first overall champion. I think that was last year lang po, 2022-2023. Yan. So,
Yung ibon po na to, na-i-out ko nga sa isang tropa kay Brooklyn ng Pampanga. Yan. Shout out, bro. And hindi ko rin po inakala na itong ibon na to at itong pares niya magbibigay ng magandang istorya. Yun minsan nga ang yung nakakagulat o nakakatuwa. Kasi may mga bagay tayo na hindi inaasahan eh. Ito naman po yung pares niya. Para kompleto pong istorya. Ito po yung ibon mismo na mula kay Maestro Tommy De Vera. Binigay niya po sa akin ito just after pandemic. Binigay niya sa akin to. Bali may kasama po ito na isang hen, yung si Tuldok. Ngayon ito po, yun na nga, gaya nung sinabi ko, pinagpares ko sila. Nagpares ko sila nitong Stitch TDB. Ang bloodline po ng ibon naman na ito ay isa ring Stitchelbaut din. Pero meron pong pasok ito na Peter Van de Merwe. Maalala ko yung sinabi sa akin ni Manong Tommy. Ito po yung line nung solo MacArthur ni Sir Ed Doble. So madaling salita po nga, nagparis nga po ito, nakapag-produce sila noon ng 2 ibon lang. Yung isa, naibenta ko sa isang kasama ko sa church. Yung isa naman, naibenta ko rin, hindi ko na maalala kung sino nakakuha. In short, wala akong nakuha na walang naiwan na anak sa akin. Napunta lahat sa mga tropa. 2 anak na punta sa iba. Later on po, nung nanalo yung ibon ni Bro Raka Randy Manzano ng Rosario, na-trace ko na ito pala ang lolo't lola. Itong 2 ito. Lola at saka lolo nung champion niya. Kung di po ako nagkakamali. Tapos lately nga po, nag-champion uli yung isang apo na sa tuhod. Ito na naman din po ang lolo't lola. So yun, nakakatuwa nakakatuwa na meron pong mga ganyan na mga pangyayari sa natin. Minsan parang pagtitingnan ng mga ibon, hindi mo inaasahan na magpo-produce sila ng mga kampiyon, o hindi man sa kanila, yun lalabas sa kanilang mga apo, kung hindi man sa direct na anak. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. I wish you all the best, mga kalapatids, mga kakwento, and wish me the best as well. Maraming salamat po. Happy flying sa ating lahat.